Hello, gandang umaga, gandang hapon po. 1:46 na po ng hapon at ang ating pag-usapan po sa ngayon ay yung matinding walang kitapusang pag-uusap. May kapangyarihan ba ang Senado sa pag-dismiss ng impeachment? Ito po ang sasagutin natin pero gusto ko lang po tatalakayin din yung isang magaling na piskal sa kanyang maganda yung kanyang argumento niya na wala raw kapangyarihan ang impeachment court sa pagsasabi na magdi-dismiss ng kaso. Kasi yung kanyang pinanghugutan ng argumento ni Fiscal AJ, I'm talking about Fiscal Erwin James Badayos Fabrica. I do believe sa Region 8 kata na Fiscal, no? Fiscal AJ. So anyway, what is important here now is yung pag-usapan natin. Ang argumento ni Fiscal AG ay akin respeto yan. Pero siyempre, mas naniniwala ako sa argumento ko na nagkataon na argumento rin ng pillars, yung mga haligi ng Senado. Na sino-sino yung mga haligi ng Senado? Sila po ay sila ni Chis Escudero, si Alan Peter Cayetano. Tinatawag din ko minsan ng iba na si Alan Peter Caldero Cayetano. Because of the incident na nangyari sa SEA Games, noong araw na siya yung speaker ng House of Representatives. So, yan po yung ating pag-usapan ngayon. Ngayon, nais ko muna siguro ipresenta yung ni Mr. AJ, Fiscal AJ. I fully respect you, Fiscal AJ, rest assured on that. Rest assured. Ito po, ipi-play ko po yung kanyang comment. And then, magko-comment ako pagkatapos, kung mag-comment, ipresenta ko rin yon kung argumento naman na susuporta sa akin from the argument of Alan Peter Cayetano and Chis Escudero. So, yan po ang ating pag-usapan. So, meanwhile, akin pong iakyat dito yung ano ba ito? Bakit nagkaganito ito? Share screen. Share screen ko muna. Ito. Ito po yung pakinggan natin kay Fiscal AG na argumento. Good day po sa lahat. Si Fiscal EJ po ito. Pwede bang i-dismiss agad ng Senado ang impeachment complaint laban kay VP Sara kahit walang trial? So, yan ang tanong niya kung pwede ba i-dismiss na walang trial. Okay. Pwede ba nilang tapusin agad ang proseso bago pa ito masimulan? Susuriin natin sa video na ito kung ano nga ba talaga ang role ng Senado kapag sila ay nakaupo bilang isang impeachment court. Hindi lang po ito usapin ng politika. Ito ay usapin din ng batas at ng tamang proseso. Let's read the Constitution. Article 11, Section 3, Subsection 6 of the 1987 Constitution states, "The Senate shall have the sole power to try and decide all cases of impeachment." Ang sinasabi ng Constitution ay hindi malabo. Malinaw na malinaw po. The Senate shall try and then decide. Ito ay isang mandatory at sunod-sunod na proseso. Trial muna, saka desisyon. Okay ha. So, iyan ang sinasabi ang argumento ni Fiscal AJ. So, ito naman ang counter-argument ko, Fiscal AJ. Listen to this. Ang kapangyarihan po sa pagtatry and decide ay kasama na po dyan yung kapangyarihan to decide not to try. Ano ba ang unang dahilan po rito? Number one, wala pong sulat sa konstitusyon natin na nagbabawal na mag-dismiss ang Senado as impeachment court. That's number one. Number two, Fiscal AJ, it is my argument na hindi ka po makapagsagawa ng isang kapangyarihan, hindi mo pwede i-exercise ang isang kapangyarihan na walang sinasabi na specific na meron kang karapatan nun. Okay? So pag pinatakbo mo ang kapangyarihan sa pag-trial o how do you call it, paglilitis at pagdi-decide, decision husga, ay ibig sabihin po
ay hindi nililimita mo yung definition o ibig sabihin ng trial. The power to try, Fiscal AG, is also the power not to try. Okay? So ngayon, ang ibig sabihin parang nililimita mo lang doon na wala namang sinabi na hindi kasama ang dismissal sa power to try. If that is so, then you are subscribing to what I call as a violation of the basic human right, which is founded and written in Section 1, Article 3 of the Constitution na nagsasabi, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Ibig sabihin, walang sinumang tao, kasama si Sara Duterte, na makuhaan ng buhay, kalayaan, at kayamanan. Kasama po sa kanyang buhay at kayamanan yung prestige na bilang Vice President. Kasama rin sa kanyang buhay at kayamanan o kayamanan na lamang yung kanyang sweldo bilang Vice Presidente. At hindi mo maaring tanggalin yan sa kanya. Kung itutuloy-tuloy mo na sabihin mo na hindi kasama ang power to dismiss. That's the first argument na sinasabi ko para sabihin mo na wala ng karapatan si Sara mag-expect sa dismissal ng kaso from the very beginning na hindi na siya gagasta pa, ay sinasabi mo na pwedeng gagawin kahit na walang tahasang pagsasabi. At base din po dyan sa sinasabi ko na kailangan meron munang batas na magsasabi bago mo isasalang sa pagtatanggal ba o hindi pagtatanggal ng kalayaan, buhay at kayamanan ang isang tao. So to repeat, that is the basic precept of the human rights as written in the Constitution. Tanggalin mo na lahat po ng mga nakasulat sa Bill of Rights. Tanggalin mo na lahat, huwag mo lang tanggalin yang no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. So kung walang batas, hindi mo pwede tanggalan ng sweldo si Sara Duterte. Okay? So, ibig sabihin, tutuloy-tuloy ka lang, mag-expect naman si Sara kung talagang walang kapangyarihan, yung kung walang kapangyarihan ang House of Representatives sa pagsapa ng pang-apat, nakalagay nga sa Constitution, isa lang eh. So, paano mo ngayon madetermina kung lumabag ba sa one impeachment rule o hindi yung pang-apat na impeachment complaint? There is no other way to know that except to initiate a motion to dismiss and then give the Senate the opportunity to examine. Ganun lamang po yung Fiscal AG. Do not belabor on saying that. Kasi ganun po yun ang ating nakikita natin dito na hindi natin po pwede i-assume lang. Nagpipresume lang tayo. Hindi po pwede yan. Next argument. Si Alan Peter Cayetano mismo ay nagsasabi, one of the two pillars of the Senate sa ngayon, na hindi pwede unahin magdiretso trial. Unahin mo na i-inquire kung may jurisdiction ba ang Senate. Yan. Lalo na yung Senate na panibago. Titingnan muna yan. So, magiging useless kasi ang decision ng impeachment court kung at the end of the day, wala palang jurisdiction, di basura. Nagsayang lang tayo ng effort. Nagsayang lang tayo ng paggagasta sa oras. Diba? So ngayon, if that is so, then there is that well-meaning logic to allow first all questions from the very beginning to be resolved before proceeding to trial kung talaga nga may kapangyarihan. Kasi kung hindi mo gagawin yan, ay para ka na rin nag-abuso niyan, Fiscal AG. Parang inabuso mo na yan. Nagbibigay ka ng bubukasan ng pintuan sa abuso. In the same manner, ganon din ang posisyon ni Senate President Chis Escudero. May kapangyarihan ang Senado pag-dismiss. Ang kay Alan nga lang, may kapangyarihan pero dapat ba nating gagawin ngayon? Pero sa kanya, tingnan muna natin. So, tandaan niyo po, Fiscal AG. Unang-una pong problema nila,
Alam mo naman yan, may apat na impeachment complaint ang sinampa sa House of Representatives. Titingnan yan kung sinunod ba nila ang panuntunan na nilagay sa ating konstitusyon. Ngayon, bibigyan kita ng paunang salita that it did not comply with the one impeachment rule. Bakit po? Nakautos po sa Section 2 ng Article 11 ng ating Constitution Fiscal AG na sinasabi that upon receipt, pagkatanggap ng verified complaint for impeachment, ay kaagad yan aksyonan in 10 days. 10 session days. Na i-refer kag ibigay kagad yan sa Senate and in 10 session days dapat aksyonan. The question is, iyan po ang specific na utos ng Constitution na hindi mo maaring suwayin. Ngayon, anong ginawa nila? Titingnan ng Senado dapat kung nasuway ba ng House of Representatives na yung mga sinampa noong December 2, December 4 na impeachment complaint at December 19, nasuway ba na sa loob ng 10 session days ay sinunod ba ang Constitution? Ang sad to say, nang inusisa ko, sad to say, Fiscal AG, hindi sinunod. Bagkus sinuway. Bakit ko po nasabi? Binilang ko na po, inisa-isa ko na ang sesyon na nangyari sa Senado, sa Kongreso o House of Representatives. December 9 sila unang nagsesyon. First session day. December 10, second session day. December 11, third session day. Hanggat umabot sa ang pinaka January 13 nila na session, yun na ng 10th session day. February 4, that was the 13th session day. February 3, 10th session day. That's 13th. 14th session day. Tapos ang February 4, that was 15th session day. Ang February 5 na kung saan nila in-entertain yung tatlo, 16th session din na Fiscal AG. It's a matter of fact na nangyari ba o hindi. Titingnan natin yan. So how else can the Senate scrutinize that kung babawalan mo sila mag-entertain sa dismissal issue? Wala nang iba. Yan lang mo pang paraan. Ngayon, kung babawalan mo ang Senate sa pag-dismiss, ibig sabihin, binubuksan mo lamang po ang pintuan. Ang pintuan sa abuso ng Congress, ng House of Representatives. Mag-abuso, halimbawa, kagaya nito, inabuso nila. May sinampa, halimbawa, nung Mayo pa lang, may sinampa na impeachment complete, hindi nila papansinin, hindi nila inaksyonan. Papayagan mo lang ba na isasampa at sasarado mo ng mata ng Senado na hindi nila titingnan lahat ng depekto? It's too wrong to be true. Ay ko sabihin, too good to be true. Too wrong to be true. So, ganun po ang kasimpleng argumento dyan, Fiscal AG. So, ang problema lang, many lawyers like you, including the justices and the other persons who call themselves as luminaries, including the bar top notchers, they are all closing their eyes on the fact that there might be that opening up of the gates of abuse to allow them to file a complaint, and then because they were declared, the House of Representatives members were declared as possessing that sole power, exclusive power to initiate impeachment proceedings. Do you mean to say that they followed whatever written in the Constitution just by closing the eyes of the senators? No, it must be examined first kung nasunod yung 10 session days rule. And in this case, hindi nasunod. Very clear, it's a factual question. Ang tanong na nangyari ba o hindi yung 10 araw na session days? It's not a legal issue. It's a question of fact, whether it happened or not. And if it is determined, it is commanded by the Constitution that it must be attended to in 10 session days. And thereafter, the action must be done that in 3 days, it shall be referred to proper committee. Hindi nga sinabi ng Constitution na Justice Committee, proper committee. So if it is a proper committee, it depends on the circumstances on what happened during the deliberation, whether what to do on the impeachment complaint that was filed. And you know what they did on February 5? Anong ginawa ng House of Representatives? Inaprubahan nila yung February 5 na sinampa, right there and then, because of the sole reason
that it was signed by congressmen or representatives numbering more than one-third. What is one-third at that time? 102 daw. Kasi nga 306 ang members of Congress. Pero hindi. Kung ako tanungin mo, it must be one-third of all members of Congress. Kasi kung all members of Congress, 316 po ang dapat na ang bilang. What is 316? What is one-third 316? It's easy. Peanut. One-third of 300 is 100. So what is one-third of 316? May sobrang siya, 5. So 105. May sobrang isa. May remainder. So you assume it as 1. So 106 members. Then, how many congressmen signed? 215. More than one-third. Pinasa kagad. What did they do on the 3 impeachment complaints? Nag-motion lamang sila. Ilagay sa archive. So do you mean to say that archive is also a proper committee? Yes, and it must be. Since because they acted upon on the 3 impeachment rule, that means to say that there was already that act of filing the impeachment complaint, and then that act of approving or initiating the action. There was already that initial action in deciding to place it on or in the archive. Anong ibig sabihin archive? Cabinet committee. So kung may action, na kompleto ng requirements sa tinatawag ni Ernesto Francisco versus whatever. That was the case of impeachment against Hilario Davide. Sinabi ng Supreme Court yan, dami-daming mga Supreme Court justices na sumulat, mayroong concurring opinion, mayroong separate opinion, mayroong walang dissenting sila. Concurring and separate opinion meron. Ang sinasabi nila lahat ay iisa. Kapag sabihin natin, kailan natin sabihin na initiated na ang impeachment complaint? Kasi kung initiated, bawal na ang kasunod na isasampang reklamo. Oh, ang tanong, initiated na ba yung first complaint that was filed on December 2, 2024? Kasi ang utos ng Constitution, nasunod ba? 10 session days. Eh kung hindi nasunod, what does it mean? If it was not followed, then they violated the Constitution. And anything that goes against the Constitution is considered as any action that violated the Constitution is considered as null and void from the very beginning. So kung hindi nila sinunod yung first impeachment complaint, lahat ng kasunod na action na pati sa fourth impeachment complaint, null and void from the very beginning. Yan na kasimpleng argumento dyan. You ask any lawyer, they will always say that if you violate any provision in the Constitution, that act is void ab initio. It is considered as having not born at all or not existed at all from the very start. Yan ang isang argumento. Next, pwede rin sabihin, gaya ng argumento ng mga abogado ni Sara, sinabi nila, because they did not file, did not make any action, they did not act on the impeachment complaints of the December 2 and December 4 impeachment complaints, what did they do? They freezed. They did not act. They sat on it. Inupuan nila. What does it mean? Meaning to say, they also acted. But the problem is, negative action. Ang tawag dyan ng mga abogado, omission. If you fail to act, at in-argumento nila, if you fail to act, to follow the Constitution, then that action or inaction is considered as grave abuse of discretion. And if it is grave abuse of discretion, it can be considered as already an initial action that could be referred to as the action of the House of Representatives. And considering that there is now that completeness, initial filing, and then because it is verified, and then there is that action of freezing, then it is complete. It can now prevent the next impeachment complaints from being entertained. Tanong, dapat kasi muna, isiguraduhin mo na verified ang reklamo. Tanong, verified ba yung first complaint na final nila ni Madam Leila de Lima? At
inisponsoran or inendorse ni Congressman Percy Sardanya? Verified po. Bakit po verified? It goes to the meaning of verification. Ibig sabihin, pag ikaw po nagreklamo, kahit saan ka magreklamo, kailangan siguraduhin mo na ang iyong reklamo ay totoo. Kailangan siguraduhin mo ang reklamo may ebidensya ka. Otherwise, nang haras ka lang. Bawal po ang harassment sa impeachment. So ngayon, paano natin masasabi magkaroon ng verification? As is a standard provided by the Supreme Court and also adopted by the House of Representatives in its impeachment rules, it says that an impeachment complaint is considered as verified if and only if yung mga complainant ay nagdideklara sa isang sinumpaang salaysay na nabasa nila ng buong-buo ang impeachment complaint. At pagkatapos nila nabasa, naintindihan nila o naunawaan nila ng buong-buo ang sinasabi sa impeachment na reklamo. At pangatlo, sasabihin nila lahat ng sinasabi doon ay totoo at tama ayon sa aking personal na kaalaman. O di kaya hango sa authentic na mga records. Ganon po ang verification. Verified yung unang complainant nila ni Leila de Lima. So, it deserves to get vested right, to be attended to be given due course in 10 days for the purpose of whether or not the House of Representatives will give it due course. Okay? So, ganun po yun. So, ngayon, ang nangyari po sa first complaint ay deemed complete na. Pag complete na, hindi na pwede isasampa ang kasunod na reklamo. So, iyan po, ang opinion ko po ay bawal na po yung fourth impeachment complaint. But let the Senate decide whether to vote it, whether to accept or not the fourth impeachment complaint. Kaya yan ang fiscal AG. How else can you now discover? If we will just proceed to trial without first examining. Next issue, mayroon pa bang jurisdiction ang kasunod ang bagong Senado? Kaya dyan magpapasok ang tinatawag na papel ng emotion to dismiss muna. Kaya sufficient naman na nagsagot ang mga abogado ni Sara, magsabi, wala nang crossover, hindi na pwedeng tumawid. Kasi babalik ako sa argumento ko, wala pong kapangyarihan ang bagong Senado na magpaparusa kay Sara Duterte. Bakit? Kasi wala po sa batas, wala tayong batas na nagsasabi na may karapatan at katwiran o kapangyarihan ang bagong Senado na maghuhusga kay Sara Duterte. That's it. That's as simple as it. So, yan lamang po masasabi ko. Hindi po yung technical and jurisdiction na Rio, no? Yan po ay substantive. Substantial yan. Kasi hindi ka pwede magkaroon ng kapangyarihan kung wala kang kapangyarihan. Para lang yan may kasong rape, doon mo isinampa sa municipal trial court. Walang kapangyarihan. Anong gagawin? Alangan pabayaan ng korte yan. Siyempre, examinin ng judge yan. Basura to. Mismong sariling judge, mismo motu proprio ang tawag namin dyan. Siya na mismo nagmo-motion na basura ang kaso. Hindi nyo ba alam na nangyayari yan sa mga collegial courts? Sa Supreme Court, sampa ka ng petition. Anong mangyari sa petition mo? Sila mismo na Congress na na mga justices, nag-usap-usap 5 lang sila sa isang division. Sila mismo sabihin ng isang justice, i-dismiss na lang natin yan. Kasi hindi nasunod yung minimum requirements ng compliance. So in other words, i-dismiss nila yan, ang tatawagin lang for failure to comply with the form and substance of the petition, it is dismissed. Ganun lang po. Ang problema sa inyo, hindi nyo alam ang nangyayari. Naguguyo kayo ng mga vlogger na nagkukunwari. Ang target lang ng mga vlogger na nagkukunwari na yan, anti-Duterte lang sila. Isa lang yan ang agenda nila. Let us be fair. Ako, anti or pabor, wala sa akin yan. Basta wala akong magagawa kung ang batas ay nakapabor kahit kanino man. Basta ipaglalaban ko ang batas. Ipaglalaban ko ang batas na 10 session days. Batas yan, ng pinakamataas na batas yan. Kung hindi mo nasunod yan, automatic, everything else that follows is deemed as void ab initio, including the fourth impeachment complaint. It is one of those things that followed after the defiance by the House of Congress to the
command of the Constitution that in 10 session days, they must act on every verified impeachment complaint that was filed before them. Siguro, I hope so, klaro na sa inyo lahat yan. Wala akong kinakampihan dito. Nagkataon lang talagang kakampi kay Sara ang batas. Ganun lang o, kasimple lang yun. So, ano pa ba pag-usapan natin dito? It is a useless proposition, lalong sumisikat si Sara dito kasi sinasampa pa yan. Dapat hindi na tinanggap yan. Why not do it, filing it in the ombudsman instead? Hayaan na lang ombudsman. At least doon, walang political considerations doon. Puro evidence lang yun. Kung talaga may evidence at guilty, ganun lang kasimple. Pero impeachment court, it is one of the worst things that is written in our Constitution. Why will you create a court that will only decide politically? No, it is not a court. It is only fooling us, ourselves. Why will we expect from senators who are all politicians, by the way? Nakapansin ba kayo na sa lahat ng mga korte, bawal ang how else can you be fair? The only way for you to be fair is mas pinipili ng Judicial and Bar Council ang magiging judge na hindi politiko. Kailangan academician ka, o di kaya naging practitioner ka, o di kaya naging fiscal ka, o di kaya naging pau ka, at sanay ka sa tumingin sa ebidensya. That you have that capability to decide against even your own brother just because the evidence says so. Ganon kasimple po yung isukatan kapag totoong korte. Itong impeachment court, it's not true court. You cannot even call it as people's court. Kasi bakit? Hindi naman tao ang bumuboto. Ang bumuboto naman senator. Senator's court yan ang tawag yan. So I do believe that everybody else, including Justice Carpio, Justice Adolfo Ascuna, everybody else, si Attorney Howard Calleja, will agree with me that the Senate has the power to do whatever it wants to do with respect to impeachment as long as it does not go against the standards, kagaya ng 10 days rule. Standards, kagaya, kahit sabihin natin, fourth week. Ang mali ng kasi dito ni Justice Ascuna, ba't gumawa, ikaw pala sumulat nito eh. Dapat na sinulat mo, after signing by at least one-third of the members of the House of Representatives, the impeachment complaint shall be filed before the Senate, and if filed before the Senate, then hindi dapat ang ginawa mo, trial shall forthwith proceed. Mali po yung tinatawag na shall forthwith proceed. Dapat ang ginawa mo, trial shall proceed after 3 days from receipt. Kung ganun ang ginawa mo, walang problema. Di ba, Tony? Tony Sabare? Pag sinabi forthwith kasi, may importante pa kaming bagay na gagawin eh. Kaya ang forthwith niya yan, that will follow kung wala na kami ibang gagawin. Pero kung sinulat ni Adolfo Ascuna, trial shall proceed 3 days after receipt of the impeachment complaint. Wala na tayong paglabanan. Wala na tayong pag-usapan. At least klaro. Yung salitang immediately, it is the same species as forthwith. Kahit sabi pa ni Chis, dapat immediately. O Chis, kapares din ang ibig sabihin yan. Magkaiba lang salita ang ginamit. Immediately, after, there are no other obstacles which are more important than impeachment. Valid naman si Chis Escudero sa pag-argumento, matatapos ng Kongreso kung hindi namin aksyonan itong mga batas na nakabinbin, ay wala na ito, ipapile ulit yan sa sunod na Kongreso. Back to zero. Valid yung argumento na yun. Okay? Hanggang dyan na lang siguro, at least naintindihan nyo na siguro ako. Very clear naman siguro kahit hindi ka abogado, naintindihan mo ang aking sinasabi. Okay? The first and the foremost rule here is, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law, nor any person shall be denied the equal protection of the laws. Yan ang kauna-unahang batas. Tanggalin mo ng lahat ng batas sa Bill of Rights, yan lang matitira, covered na po lahat yan. So, ibig sabihin sa Tagalog, walang sinuman ang matanggalan ng karapatan, kayamanan, buhay, kung walang batas. Ganun lang kasimple, very shortcut yan. So, tanong, may batas ba na magbibigay sa bagong Senate ng kapangyarihan sa paghusga kay Sara? Wala.
May batas ba na nagbibigay ng kapangyarihan sa kasunod na mga bagong halal na mga congressmen para lilitisin si Sara? Sagot, wala, wala, wala. Ano pang gagawin natin? Kung wala pala, di, mabuti pa, tumahimik na tayo, maghanda na lang kayo ng inyong election campaign para sa 2028. Ganun na lamang po. Otherwise, i-promote ninyo, ombudsman na magsampa ng kaso laban kay Sara. At ang ombudsman, hindi natin pwedeng pasukan ng politika yan kasi ebidensya for ebidensya dyan. Okay? Kahit ano sa totoo lang kahit totoo pa yung lahat ng akusasyon nyo, that will never sway the eyes and minds of the senator judges. Ganun lang kasimple. Ang mga senator natin ay political animals. Ganun lang kasimple. They will decide sino pa makatulong pag-eleksyon namin sa 2028 o si Loren Legarda tatakbo sa 2028. O siyempre pipili siya sa kung sino makatulong sa kanyang boto para manatili siyang senador. Ganon din po si Chis Escudero, mamili din siya kung sino tutulungan niya para manatili yung kanyang mahalal siya ulit sa 2028. Si Win Gatchalian, although second term na siya ngayon, sigurado naman ako na tatakbo ang kanyang kapatid na sa Rex Gatchalian. How else can Win Gatchalian win with a better chance? How else? Kailangan kumampi sila kay Sara para ang boto ng mga DDS matutulungan siya. Si Joel Villanueva, hindi na nga siya tatakbo kasi second term siya ngayon. But what will happen? Tatakbo po ang kanyang tatay na si Brother Eddie Villanueva. How else can Brother Eddie Villanueva win? The only way is make friends with Sara voters. Ganun lang ako kasimple yan. Sino pa bang iba? Ituturo nyo. The same thing will happen. Si Villar, na Mark Villar, siyempre tinulungan ni Sara si Cynthia Villar, si Camille Villar. Di, bumoto yan. Sa pabor kay Sara yung dalawang Villar. Si Alan Peter Cayetano, siyempre, Vice President siya ni Duterte. Bumoto yan pabor. Ang dami-dami si Chis Escudero. Kailangan ni Chis Escudero hindi lang yung eleksyon niya sa 2028, kundi yung mananatili ba siyang Senate President. At sigurado ako na matatalo si Soto. Bakit? Anong ginawa ni Soto? Imbis na ang ginawa niya, nag-criticize siya, napuna siya na binabatikos niya ang mga bumuto ng 18. So, paano pa bubuto sa kanya pagka-Senate President niya? Tapos, ang 8 na Sara or Duterte senators, kailangan nila ang Senate President na makasiguro na makatulong sa kanila. And Soto cannot assure that. On the other hand, si Chis, na ipakita na ni Chis ang pruweba, nandun siya sa 18 voters. Okay? Ganun lang ako kasimple. Huwag na tayo maglukuhan dito. Lahat ito, lukuhan lang. Ay, nako. Okay, hanggang dyan na lang. Kahit ano pang sabihin ninyo, iba yung impeachment ni Corona, evidence, nagbase sa evidence. Kasi hindi naman politiko si Corona at hindi makatulong sa re-election ng mga senador. Pero ito si Sara, politika. Ang daming hatak. Buong Mindanao, 70% yun, tatayuin sa likod ni Sara. Itaga nyo sa bato. Yung buong Cebu niyan, 70% pro-Sara yan. Itaga nyo sa bato. Konti lang yan. Mangyari, konting kampanya na lang sa mga lugar ng Waray, lugar ng Mailunggo, lugar ng mga Bulano, lugar ng mga Negrenses. Sigurado ako dyan, the line shall be drawn. Luzon versus Visayas and Mindanao ang mangyari sa 2028. Ganun po yan ang mangyari. Magandang umaga, magandang hapon po.